Sinabi ni Akahoshi na tapos na ang misyon ng mga ninja ng Konoha, pero sinabi ni Neji na hindi pa dahil hindi pa nila nakukuha ang bituin. Dahil dito, inilantad ni Neji, Lee, at Tenten ang kasamaan ni Akahoshi sa mga trainee. Samantala, nagising si Naruto at nalaman ng buong kwento tungkol kina Netsuhi at sa asawa nito. Noon pala, nakita nila ang tunay na kapahamakan ng Star Training kaya sinubukan nilang nakawin ang bituin para itigil ito. Pero nahuli sila, kaya pinakiusapan nila ang Third Hoshikage na wakasan ng Star Training kapalit ng pag-alis nila sa Nayon. Pumayag ang Hoshikage pero sinabi ni Netsuhi na sabihin kay Somaro na patay na sila para hindi na ito maghanap sa kanila. Ngayon, nasubaybayan ni Akahoshi ang bituin at inamin niya ang napakalaking kasalanan niya, siya pala ang pumatay sa Third Hoshikage para maituloy ang Star Training. Hinigop pa niya ang chakra ng mga tauhan niya para lumakas. Pero dumating ang mga kakampi ni Naruto at ang mga trainee ng Star Village. Pagdating ni Somaro, mga Star Trainees, at ang team ni Naruto, biglang nakuha ni Akahoshi si Somaro bilang hostage. Pinilit niyang ibigay ni Netsuhi ang bituin kapalit ng buhay ng anak niya. Dito, tiningnan ni Neji ang kalagayan ni Netsuhi at nadiskubreng baka mamatay ito kung gagamitin pa niya ulit ang Star Chakra Technique. Pagmulat ni Somaro, kinausap siya ng nanay niya. Sabi ni Netsuhi, iniwan niya si Somaro noon para hindi siya mapasama sa buhay ng isang exile. Pero pinagsisihan niya ito. Siyempre, gigil na gigil si Naruto at Lee. Gusto nilang habulin si Akahoshi at bugbugin. Pero si Neji, sinabing tapos na ang misyon nila at hindi nila pwedeng tradorin ang kliyente. Pero kinagabihan, pumunta si Netsuhi sa Star Temple para nakawin ang bituin. Pero hinabol siya ni Akahoshi at ng mga tauhan niya at pinatay siya. Naramdaman ni Somaro ang nangyayari kaya sumugod siya papunta sa templo kasama sina Naruto, Team Guy, at Hokuto. Nagdeklara si Akahoshi na siya ang 4th Hoshikage. Inutusan niya ang mga tauhan niya na patayin ang mga Konoha ninja, si Somaro, at si Hokuto kapag pumasok sila sa Nayon. Habang tinatangkang patayin ni Akahoshi si Somaro, biglang sumugod sina Hokuto at ang ibang mga bata para ipagtanggol ang kanilang Nayon. Dito na nila isinawalat ang katotohanang nalasan sila dahil sa Star Training. Nang marinig ito ng mga matatanda, bigla nilang tinalikuran si Akahoshi. Muntik na niyang patayin si Mizura, kaya hindi na siya binigyan ng second chance. Dahil ayaw magpatalo, ginawa ni Akahoshi ang pinakabaliw niyang plano, pinagsama niya ang katawan niya sa Star. Dahil dito, nagwala ang chakra niya. Dito na pumasok si Naruto. Sa tulong ng espiritu ni Netsuhi, binagbag niya ang Star at tinapos si Akahoshi. Pagbalik sa Konoha, parang galit si Tsunade dahil akala niya pumalpak si Naruto sa misyon. Pero nung nalaman niyang mismong si Akahoshi ang nagpatigil ng misyon, wala na siyang nagawa. Samantala, si Shizune ay may good news, gumaling na ang mga bata mula sa pagkalaso nila. Si Naruto ay na-assign para bantayan si Akamaru, ang aso ni Kiba, dahil nag-iiba na ito ng ugali matapos ma-infect ng isang special bacteria sa isang misyon. Napatunayan ito nang bigla na lang nitong sinugod at inatake ang mga taga-Konoha, kaya't hinuli siya ng Anbo. Kung hindi nila ito mapagaling, kailangan nila itong patayin. Hindi ito matanggap ni Kiba, kaya't tinakas niya si Akamaru at sinubukang gamutin mag-isa. Hinabol siya ni Naruto, pero ayaw maniwala ni Kiba na gusto lang siyang tulungan. Dumating ang ate ni Kiba at tinulungan siya at si Naruto na pigilan si Akamaru, na ngayon ay sobrang laki na at agresibo, upang mabigyan ng gamot mula sa medical team ng Konoha. Ngunit may panganib, may 50% lang na gumana ang lunas. Nagtagumpay si Kiba sa pagbibigay ng gamot pero muntik na siyang mapatay. Sa huli, nalaman nilang sinadya ni Akamaru na iwasan ang vital points ni Kiba, kaya't nagpasalamat si Kiba sa kanyang aso. Isang malamat na nilalang, ang Anbaa, ang biglang dumapo sa likod ni Naruto matapos mahulog mula sa isang lawin. Dahil dito, kahit saan siya magpunta, nagkakagulo dahil sa Anbaa na ayaw matanggal sa likod niya. Sinabi ni Tsunade na noon pa man, naghanap na si Jiraiya ng Anbaa noong bata pa sila. Hindi siya naniwala na makakahanap ito, pero si Orochimaru, na laging kontra kay Jiraiya, biglang sumang-ayon. Napahiya pa siya sa sarili niya matapos mapansin na hindi niya karaniwang ginagawa iyon. Si Jiraiya naman ay pumasok sa kagubatan at bumalik na may dalang report na nagsasabing nakipaglaban siya sa isang Anbaa. Hindi ito pinansin ni Tsunade at inisip na isa na naman itong kalokohan. Habang lumilipas ang oras, patuloy na lumalaki ang Anbaa sa likod ni Naruto hanggang sa mas malaki na ito sa kanya. Pero isang araw, tinulungan siya ng Anbaa sa isang misyon, kaya napaisip siya kung dapat pa niya itong itaboy. Pero biglang lumitaw ang nanay ng Anbaa, itinaboy siya, at kinuha ang anak niya. Mabuti na lang at pinakalma ng anak ang nanay nito, kaya umalis silang magkasama.
Pagbalik ni Naruto sa Konoha, nagulat siya dahil halos lahat ng tao sa bayan ay may anbaarin sa likod nila. Hindi na niya napigilan matawa at naisip na si Tsunade na lang ang baalang lumaban sa mga ito, gaya ng sinabi noon ni Jiraiya. Si Naruto at Shino ay pinadala sa Motoyoshi Village para tulungan si Futakage na manahin ang kayamanan niya bago ito maaga ng swapang niyang kapatid na si Tsukiko. Ang kailangan lang gawin ni Futa ay huwag matawa sa libing ng tatay niya dahil kung matawa siya, mawawala ang mana niya. Habang papunta sila sa bayan, nakasalubong nila ang isang matandang babae na paalis at nagbigay ng kakaibang babala. Pero hindi nila masyadong pinansin. Sa bahay ng kanilang host para siguradong walang lason sa pagkain. Si Shino muna ang kumain dahil kaya ng mga insekto niya i-neutralize ang anumang lason. Pero malas, natawa siya. At dahil sa tawa niya, hindi gumana ang mga insekto niya para labanan ang lason. Kaya si Naruto na lang ang pumalit sa kanya. Sa mismong libing, ginawa ng mga bisita ang lahat ng paraan para mapatawa si Naruto. Kung ano-anong kalokohan ang ginawa nila, pero dahil sa tulong ng mga insekto ni Shino, hindi siya napatawa. Sa huli, nalaman nilang ang matandang babae na nakasalubong nila noon ay ang mismong tatay ni Futa. Si Tobey. Nagpanggap lang siyang patay at gumawa ng napakawalang kwentang testamento para lang mapatawa ulit ang pamilya niya. Pagkatapos ng misyon, binalaan ni Shino si Naruto na huwag ipagkakalat na tumawa siya at gumawa ng joke. Si Naruto, Choji, at Hinata ay pinadala para tulungan ng ilang mga ngalakal na lumabas sa Land of Vegetables. Pero dahil sa isang package mula kay Tsunade, napagkamalan silang The Konoha Moving Service para mga delivery boys na nag-aalok ng lipat bahay service. Ang hindi nila alam, may isang grupo na tinatawag na Janen na sumaikop na sa Land of Vegetables at may hinahanap silang isang mga ngalakal. Matapos ang biglaang pag-atake ni Ruaga na isa sa 3 Janen, namatay si Kikanojo. Napansin ni Naruto na may hinahanap ang mga umatake, kaya napagtanto ng grupo niya na may hindi sinasabi ang mga ngalakal. Nalaman nila na ginagamit lang pala ang mga ngalakal bilang panakip butas para makatakas ang prinsesa ng Land of Vegetables, si Haruna, mula sa 3 kapatid na kriminal. At eto pa, wala siyang tiwala sa iba at handang isakripisyo kahit sino, basta siya ang mabuhay. Ang iniisip niya, wala nang pake kung sino ang mamatay, basta siya lang ang natitirang pag-asa para maibalik ang bansa niya. Nagbugbogan sina Naruto at Yorinojo laban kay Ruaga, at dahil sa tulong ni Choji, natalo nila ito sa pamamagitan ng pagsira sa Daoseng Tonfes niya, yung gamit niyang panghanap ng tubig. Dinala nila siya sa isang tuyong lugar para wala siyang laban. Pero hindi pa tapos, buhay pa si Ruaga. Pero hindi rin nagtagal dahil pinatay siya ng kapatid niyang si Jiga para lang mas malaki ang makuha niyang yaman sa bansa. Samantala, nalaman kung bakit wala nang tiwala si Haruna sa kahit sino dahil mismo tatay niya dati ang nagbigay sa kanya bilang hostage noong bata pa siya. Dahil dito, bigla niyang tinulak si Hinata at nawalan ito ng malay. Umalis siya mag-isa, iniwan sina Naruto at ang iba para mamatay. Hinabol ni Naruto si Haruna, pero si Jiga ang sumalubong at may magnet powers pa ang Ogag. Habang bagbog sarado na si Naruto kay Jiga, biglang dumating si Hinata. Sa una, parang wala rin siyang laban, pero naisip niyang gamitin ang Byakugan niya para makita ang kahinaan ng kalaban. Napansin niyang hindi basta-basta nakakapatay ang magnetism ni Jiga, kaya ginamitan niya ito ng Gentle Fist para guluhin ang chakra flow nito. Hindi na napigilan ni Jiga ang magnet powers niya at nalunod siya sa sarili niyang buhangin na bakal. Hinailan ni Naruto si Hinata palabas ng buhawi ng bakal para hindi madamay. Pero dahil parehong mahina na sina Hinata at Yorinojo sa dami ng natanggap nilang suntok, si Naruto na lang ang naghanap kay Haruna mag-isa. Sina Hinata, Choji, at Yorinojo ay nadakip ng pangatlong kapatid kasama ang ilang ninja. At ayun na nga, lumabas ang last boss na si Renga na kayang kontrolin ang singaw ng tubig sa hangin para magpa-power up gamit ang sikat ng araw. Harap-harapan niyang nasalubong sina Naruto at Haruna. Nalaman ni Naruto na dinukot ng mga tauhan ni Renga sina Hinata, Choji, at Yorinojo, at ang tanging paraan para palayain sila ay ibigay si Haruna. Pero sa gitna ng showdown, nabunyag ang isang madramang backstory, bago pumanaw ang tatay ni Haruna, nagsisi siya na ibinigay niya ang anak niya bilang hostage para sa bayan. Ang huli niyang wish, kahit anong mangyari sa kanya, ang mahalaga ay mapabuti ang mga tao. Dahil sa revelasyong ito at sa good influence ni Naruto, biglang nagka-character development si Haruna. Imbes na magtago, siya pa mismo ang gustong magsakripisyo para iligtas si Naruto. Sa isang epic move, ginamit ni Naruto ang forehead protector niya bilang salamin para i-reflect ang araw pabalik kay Renga at nasapul siya. Sa wakas, dumating sina Shizune, Shikamaru, at iba pang Konoha ninja at nailigtas sina Hinata, Choji, at Yorinojo.
Si Haru na naman, bilang bagong reyna ng Land of Vegetables, nagbago na at handa ng magpatakbo ng bansa. Mission accomplished, kaya umuwi na si Naruto at mga tropa. Si Princess Fuko ay kinakabahan kasi first time niyang makikilala ang fiancé niya. Pakiramdam niya, hindi siya maganda kasi tumaba siya sa kakakain ng snacks tuwing stress. Kaya naman kumuha siya ng stand-in, si Ino Yamanaka. Magkamukha sila, pero ang pagkakaiba, mas sexy si Ino. Ang mission ay magpanggap bilang prinsesa at i-charm ang fiancé niyang si Chikara, na mukhang si Elvis Presley. Si Ino, todo acting bilang isang klase na prinsesa, pero hindi niya kinakaya ang lalaking ito. Ang hilig sa sobrang pagpapakita ng pagmamahal. Si Naruto naman, nainip sa mission at naisip ang siya na lang ang tumapos nito. Ginamit niya ang transformation jutsu para siya na mismo ang maging prinsesa. Pero dahil sa sobrang kulit niya, nabuking tuloy si Fuku. Pero si Chikara pala, trip talaga ang chubby girls. Mas natuwa pa siya nung nakita ang totoong Princess Fuku. Si Ino naman ay nagtataka sa taste niya. Pagkatapos ng isang misyon, nakita ni Naruto ang isang poster ng isang dojo. Dahil curious, pinuntahan niya ito, pero pagdating niya, parang bahay na bulok lang ang nakita niya. Yun pala, si Lee ang may-ari. Akala ni Lee, pumunta si Naruto para haminin siya, kaya bago pa makapagpaliwanag si Naruto, binato na siya ni Lee sa pader. Nang magkaintindihan sila, ipinaliwanag ni Lee na ginawa niya ang dojo para maka-attract ng malalakas na mandirigma at maasa ang kanyang kakayahan. Deadma si Naruto at mabilis na tumakas sa laban. Habang naglalakad, nasalubong ni Naruto si Guy at naikwento ang tungkol sa dojo. Si Guy, sobrang proud kay Lee kaya naisipan niyang tulungan ito sa pamamagitan ng isang disguise na sobrang palpak. Mukhang siya pa rin. Pero bago pa niya mapuntahan si Lee, pinatawag siya ni Tsunade para tulungan ang Team 10. Ang hindi nila alam, may isang kawatan na nagngangalang Nanafushi na nagpunta sa Konoha para magnakaw ng mga sikreto. Dahil sakto namang umalis si Guy, ginaya niya ang itsura nito. Si Naruto naman, na walang kaalam-alam, agad siyang hinatak papunta sa dojo para labanan si Lee. Dahil ayaw magpahalatang hindi siya si Guy, napilitan si Nanafushi na lumaban. Pero ilang segundo pa lang sa laban, nilampaso na agad siya ni Lee. Napilitan siyang magdrama at sinabing pagod lang siya, kaya si Naruto na lang daw ang sumalang. Alam ni Naruto na walang laban kay Lee sa suntukan, kaya naglabas siya ng sangkatutak na shadow clones para lang magtagal. Pero bago pa matapos ang laban, biglang lumitaw ang tunay na Guy at isang palo lang, knockout si Nanafushi, na ngayon ay nag-disguise naman bilang si Lee. Matapos ang matinding kaguluhan, na-figure out din nila kung sino ang sino. Dinala nila si Nanafushi kay Tsunade para ipaalam ang nangyari. Ang hindi nila alam, si Tsunade rin pala mismo ang nagbigay ng utos na hulihin si Nanafushi. Kaya sa loob ng ilang segundo, opisyal na nilang natapos ang pinakamabilis na misyon sa kasaysayan ni Naruto.